Patuloy tayong binabahan ng Marvel ng mga di-umano'y leak na teaser, trailer at insider info tungkol sa mga pelikula. Sawa na tayo sa Doomsday kaya panahon na para lumipat sa Spider-Man 4. May nakakatawang nangyari doon dahil unang inilabas ng Marvel ang trailer sa napakapangit na kalidad kaya't kakaunti ang naniwala at kinailangan nilang mag-leak ulit ng mas magandang bersyon. Ito ang ating tatalakayin sa susunod na ilang minuto, kasama na ang tuluyang pagbagsak ng cinematic universe ng Sony na gustong ibigay si Venom sa Marvel, si Joe Keery, na maaaring gumanap bilang si Harry Osborn at marami pang iba. Mag-like kayo bilang suporta kay Spidey at kami naman, diretso na sa punto. Ilang mapagkakatiwalaang source ang nagsabi kamakailan na nagpasya na ang Sony tungkol sa kinabukasan ng kanilang cinematic universe. Sa kasalukuyan, mayroon na lamang isang hindi pa inanunisyong pelikula tungkol kay Spider-Woman mula kay Olivia Wilde. At ito, pansinin, ay kinansela. Ngayon, sinasabing sa halip na gumawa ng sarili nilang mga pelikula, plano ng Sony na palalimin ang pakikipagtulungan sa Marvel, ibinibigay kay Kevin Feige ang mga karapatan sa lahat ng kanilang mga karakter kapalit ng 1%. Mahalaga ito dahil noong unang panahon, halimbawa, tinanggihan ng Sony ang paggamit kay Kraven the Hunter para sa isang pelikula ng Black Panther. Noon may tagumpay ang Venom at mga pangarap ng sariling universo. Ngayon, opisyal na itong tapos at plano ng mga Hapon na kumita sa mga pinagsamang proyekto kasama ang Marvel. Unang-una, sinasabing si Venom ang susunod na lilipat at ang inisyatiba rito ay tila nagmumula kay Kevin Feige na gustong gawing pangunahing bida ang symbiote sa isang bagong trilogy kasama si Tom Holland. Maaari ring sumilip si Venom sa Secret Wars kung saan, ayon sa canon, suot ni Spidey ang itim na costume. At sa iba pang bagay, sa wakas ay nawala na ang mga hadlang para sa paglitaw sa pangunahing universo ng Black Cat, Chameleon, Morbius at iba pang mga maalamat na kontrabida ni Spidey na ang reputasyon ay lubhang sinira ng Sony sa mga nakaraang taon. Ang impormasyon tungkol sa bagong katiyakan ay hindi direktang nakumpirma na nang idagdag ng Marvel si Venom sa animated series na si Spidey at ang kanyang mga kamangha-manghang kaibigan kung saan dati ay maring tumatanggi ang Sony na magbigay ng pahintulot. Gayunpaman, mayroong isang detalye rito dahil ayon sa kasunduan sa Marvel, obligado ang Sony na maglabas ng mga pelikula sa Spider-Verse upang hindi tuluyang mawala ang mga karapatan sa karakter. Ngunit dito malamang nagagamit sila ng mga legal na paraan. Sa technical na aspeto, ang mga solo na pelikula ni Tom Holland ay mga pelikula ng Sony tulad ng animated na pelikulang Into the Spider-Verse. Kaya't legal na mapapanatili ng Sony ang mga karapatan kahit sa isang malapit na pakikipagtulungan sa Marvel. Maglalabas lamang sila ng sarili nilang proyekto para makasiguro. At ito ay magandang balita para sa mga tagahanga ng animated na pelikula tungkol sa Spider-Verse. Lahat ng mga spin-off tulad ng Spider-Punk ay tiyak na ilalabas para lang masigurado ang mga karapatan sa mga karakter. At tungkol naman sa Spider-Man 4, matatawa kayo pero si Sadie Sink ay muling nasa sentro ng mga teorya. Ang katotohanan ay sinabi ng mga source na sa set ng Spidey, sa studio si Sadie ay nakasuot ng dilaw-berdeng costume na siyempre muli tayong dinadala sa papel ni Jean Grey o ayon sa ilang mamamahayag, si Rachel Summers, ang anak ni na Jean Grey at Cyclops, na napunta sa universo ng mga Avengers dahil sa isang pagsalakay na detalyadong tatalakayin sa Doomsday. Sa anumang paraan, sinasabing ang karakter ni Sadie ay nagmamanipula ng isip, nagbubura ng alaala at may telekinesis. Isang kumpletong set ng mga kapangyarihan ni Jean Grey na sinasabing hahabulin ng organisasyong Department of Damage Control. Kung si Sadie ay talagang mula sa multiverse, ito ay isang napaka-interesanteng hakbang mula sa Marvel na sa wakas ay mag-uugnay ng kahit anong pelikula sa Doomsday. At doon sa trailer, tulad ng ating natatandaan, si Cyclops ay tiyak na nagluluksa para sa isang malapit sa kanya. At si Jean Grey ang pinakabagay sa papel ng namatay. Mas lalong mapapabuti ang storyline ni Cyclops sa pamamagitan ng kanyang anak kay Jean na nawala dahil sa pagsalakay. Natatandaan niyo ba kung ano ang unti-unting binubuo ng magkapatid na Russo sa Doomsday? Ang anak ni Sue Storm, ang anak ni Thor, ang mga anak ni Dr. Doom. Ang anak ni Cyclops ay lohikal na papasok sa hanay na ito, kaya't hindi pa natin itatapon ang teoryang ito ng mga insider. Nakakatuwa na si Sadie Sink mismo ang nagsabing nalaman niya ang tungkol sa mga chismis sa kanyang papel bago pa man ito inalok sa kanya. Ayon kay Sadie, nabasa niya ang mga artikulo sa internet tungkol sa pakikipag-ugnayan sa kanya ng Marvel 2 araw bago ang kanyang unang pakikipag-usap kay Kevin Feige. Kaya't ang mga insider ngayon ay talagang alam ang lahat ng maaga. Ang impormasyon ay madalas na nakakarating sa kanila bago pa man sa mga artista. Isa pang aktor mula sa Stranger Things na hinuhulaang magkakaroon ng magandang kinabukasan sa Marvel ay si Joe Keery. Maraming source ang nagsasabing sa wakas ay nagising na ang Marvel at sa halip na isa na namang hindi kilalang aktor, tinitingnan nila ang isang tunay na sikat na lalaki. At sinasabing meron ng nakahandang papel si Kevin Feige para kay Joe.
kung saan nakikita niya ito. Kung ano ito, hindi pa malinaw. Ngunit sa Reddit, aktibong itinutulak si Kiri para sa papel ni Harry Osborn para sa trilogy ni Tom Holland. Halos magkasingedad sina Kiri at Holland at ang kanilang chemistry ay maaaring maging dahilan para maging mahusay ang trilogy. Ngunit meron ding mga pagpipilian sa labas ng mundo ni Spidey. Pagkatapos ng Secret Wars, kakailanganin ng Marvel ang mga bituing mutant. At si Kiri ay bagay din para sa papel ng bagong Cyclops. Tiyak na marunong siyang mag-alaga ng mga bata. At isang napaka-eksotikong pagpipilian ay ang bagong Tony Stark. Sa charisma at vibe, may pagkakahawig si Joe sa isang batang Downey Jr. At isinasaalang-alang na nangangako si Kevin Feige na papalitan ng mga aktor para sa mga papel ni Tony at Kapitan pagkatapos ng Secret Wars. Lahat ay posible. Sa anumang kaso, iwanan ang inyong mga mungkahi sa mga komento at babalik kami kay Spidey. May mahalagang nangyari para sa trilogy doon dahil sinabi ng mga mapagkakatiwalaang source na plano ng Marvel na panatilihin si Destin Cretton bilang direktor para sa Spider-Man 5. At ito ay masamang balita para sa dalawang proyekto. Una, para sa Naruto, na dapat sanang idirect ni Cretton, ngunit hayaan na natin iyon. Maaaring magawa niya ito sa pagitan ng mga pelikula ng Spidey. Mas malala ang sitwasyon sa Shang-Chi 2 na dapat din sanang idirect ni Cretton. Tiyak na hindi kayang pagsabayin ng direktor ang dalawa. At nakakatuwa na ang mga chismis tungkol sa kanyang pag-atras sa Shang-Chi ay hindi direktang nakumpirma ng pangunahing aktor na si Simu Liu. Itinanggi ng aktor ang pag-alis ni Cretton at sinabing kung mangyayari man ito, gusto niyang makita bilang direktor sina Lee Isaac Chung, ang duo ng mga Daniels, o si Chloe Zhao. Nakakatuwa na si Chloe ay nakatrabaho na ng Marvel sa Eternals at sa gayon ay maaaring bumalik sa Cinematic Universe. Ngunit hayaan na natin siya. Para sa atin, ang mahalaga ay hindi natin kailangang maghintay ng 5 taon para sa susunod na Spidey. Lahat ay nagpapahiwatig na ginagawa ng Marvel ang proyekto bilang simula ng isang trilogy at ang ikalawang bahagi ay ilalabas sa loob ng 3 taon. Tulad ng inaasahan sa isang sequel. Magiging mas nakakatuwa kung ang ikalimang Spidey ay magiging unang pelikula pagkatapos ng Secret Wars, tulad ng nangyari sa No Way Home na naging unang pelikula pagkatapos ng Endgame. At sa pamamagitan ni Tom Holland, muling ikukwento ang kalagayan sa bagong mundo. Hindi dapat isang tabi ang ganitong posibilidad at maaari nating asahan ang bagong Spidey sa tag-araw ng 28. Malamang na hindi ito ang una dahil inaasahan ang paglabas ng isang pelikula tungkol sa X-Men sa tagsibol. Ngunit doon maaari pa ring ipagpaliban ng Marvel ng 20 beses. Kaya si Spidey ang kandidato ng bayan. Ang opisyal na paglabas ng trailer para sa ika-4 na bahagi ay inaasahan pagkatapos ng ika-20 ng Enero at sinasabing ito ay magiging iba sa di umano'y leaked na bersyon. Hindi nakakagulat, isinasaalang-alang na 2 beses itong na-leak. Ang pinakabagong bersyon ay nagpakita ng halos magkatulad na adaptasyon ng cover ng comics kung saan nakikipaglaban si Spidey sa Tarantula. At sa tingin namin ligtas na sabihin na nasa screen nga si Anton Rodriguez, isang dating sundalo na nag-iniksyon ng isa pang bersyon ng Super Soldier Serum at nilagyan ng mga maaaring iurong na talim ang kanyang mga guwantes at bota na pinahira ng droga at lason. Isang napakaseryosong kalaban para kay Spidey, halos kanyang kopya. At sa abot ng makakaya ng mga pixel ng trailer, masasabi nating halos canonical na costume mula sa comics ang isusuot ng Tarantula. Ganoon din ang sinasabi tungkol sa Boomerang. Lumabas din siya sa trailer, ngunit sa mas mababang kalidad at sa background. At muli sa isang ganap na canonical na costume mula sa comics na may kaunting pagbabago. Dito malinaw na ginagaya ng Marvel ang karanasan ng DC at tinatalikuran ng pseudo-realism. Natatandaan niyo ba kung paano sa buong multiverse saga patuloy na gumagawa ang Marvel ng mga makatotohanang bersyon ng mga superhero? Paminsan-minsan ay tumatangging tawagin sila sa kanilang mga pangalan sa comics. Ngayon tulad ng sa DC, hindi sila matatakot kahit sa mga pinaka-comics na costume na marahil ay maganda dahil tila napaglumaan na ang pseudo-realism sa superhero genre. Sa parehong dahilan, sa wakas ay namatay na rin ang Blade ni Mahershala Ali. Ilang source ang nagsabing sumuko na ang Marvel at hindi na sinusubukang ituloy ang ideya ng isang solo na pelikula ng Blade. Sa halip, ilalagay si Ali sa isang crossover ng Sons of Midnight at doon kung ano man ang mangyari. At kung magtagumpay ito, magiging mas madali ang paggawa ng isang solo na pelikula. Ang balita ay masama sa isang banda. Ngunit sa kabilang banda, kahit papaano ay makikita natin ang isang bagong bersyon ng Blade. At sa isang ganap na bagong araw, baka makita natin ang isa sa pinakamasamang karakter sa kasaysayan ng comics. Dahil sinasabi ng mga insider na gaganap si Eman Esfandi bilang bagong nobyo ni Mary Jane Zendaya sa pelikula. At isang tingin lang sa aktor ay sapat na para makita na kamukhang-kamukha niya si Paul Rabin mula sa comics. Una siyang lumabas sa mga pahina noong 2022 at agad nang nagkaroon ng relasyon kay Mary Jane. At anong relasyon iyon? Siya ay talagang isang mabait, mapag-alaga at mabuting lalaki na hindi isang kontrabida. Nakakatuwa, ito mismo ang ikinagalit ng mga tagahanga. Marami ang naniniwala na ginawa lamang ng Marvel si Paul para paghiwalayin si Spidey at Mary Jane.
at wala siyang ibang function sa plot. Sa comics, ang paghihiwalay kay Mary Jane ay nagdala kay Spidey sa isang madilim na landas. At kaya sa mga pelikula, marami ang naghihinala na ang bagong nobyo ni Zendaya ay magiging isang dagok para kay Peter na paminsan-minsan ay magiging kamukha ng Punisher. At ang tagumpay ng storyline na ito ay magdedetermina hindi lamang sa kinabukasan ni Spidey, kundi pati na rin sa kinabukasan ng buong Marvel. Iniulat ng The Wrap na sumipi sa mga mataas na opisyal ng industriya ng pelikula na ang 2026 ang pinakamahalagang taon sa kasaysayan ng Marvel Cinematic Universe. Ayon sa publikasyon, ang buong kinabukasan ng Marvel sa sinehan ay depende sa tagumpay ni na Spidey at Doomsday. Hindi naman ito isang sikreto, ngunit sinasabing maingat na susuriin ng mga boss ng Disney ang box office ng mga proyekto at ayon sa kanila ay gagawa ng mga hakbang tungkol sa ikapitong phase at sa susunod na saga. Malamang na hindi ito tungkol sa pagkansela ng anuman dahil nagsimula na ang paggawa ng pelikula ng X-Men at ang Black Panther 3 ay kasalukuyan ng ginagawa. Malamang ito ay tungkol sa kung bibigyan pa ba si Kevin Feige ng pera para sa mga bagong franchise at serye. Ang pagkabigo ng Spider-Man 4 at ng mga bagong Avengers ay maaaring makaapekto ng malaki sa mga budget ng mga susunod na proyekto. At babalik ang Marvel ng 15 taon na maglalabas ng isa o dalawang napatunayang pelikula bawat taon. Naniniwala ba kayo sa ganitong resulta o kaya pa ring kumita ng 2 bilyon ang mga Avengers sa box office? Ilagay ang inyong mga taya sa mga komento. At iyan muna sa ngayon mga kaibigan, hanggang sa muli.